Mukhang meron, pero hindi ko pa sa'yo masabi kung magkano. Pero based on the last 4 days, mukhang meron significant naman na rollback for Tuesday next week. Sec, eto na po ba yung nakikita natin na posibleng trend sa mga susunod na linggo? Hindi ko alam. Hirap na ako. Kasi alam mo, mahirap kasi i-predict yung actions ni Trump, yung actions ng Israel, kaya bumaba siya ngayon kasi nag-ceasefire at tapos walang bomba na nangyari, no? So the market reacts from what happened in the war, no? So if I can predict sana kung anong mangyari sa gera, then I can predict the price. Pero ngayon kasi parang very volatile pa, and until sure tayo, ayoko munang magpahinga na umasa na, no? Follow up ako doon, Sec Sharon, tungkol dun sa mga action ni Trump, kasi yung iba parang parang feeling nila sa sobrang kakaiba nung kikilos, parang funny na for them. Pero actually, talagang bawat kilos doon talagang nakakaapekto sa atin, hindi po ba? Opo, kasi parang halimbawa, di ba, minsan may sinabi siya after no ceasefire, may sinabi siya na, wala na to, blockade ko yung blockade ng Iran or something like that. Di ba, may it lang yun, hindi pa nga yata yun, speech, no? And it moved up the price, Yeah. So, ngayon, kaya lang, after that, wala namang nangyari. Nagsalita lang siya, pero wala namang follow-through pala in action. So, nag-react din yung market, kumalma din. So, every action of Trump, every comment, it affects the Philippines. Kaya yun yung frustrating sa atin. Yeah. Wala tayong kinalaman dun, pero affected every household sa Pilipinas.